Nung hinanap ko ang pirma ni Senator Cayetano dito para alinsunod sa Section 17 ng Senate Resolution number 5, no? Governing the providing for the rules governing inquiries in aid of legislation, no? Ang Section 17 doon nakalagay, and this should have been approved by the Senate President. Walang approval si Senate President. Kaya pumunta kami rito para ma-clarify din, no? Sinabi ni Senator Erwin Tulfo, bogus yung nangyaring hearing nyo last time. Yes, sir. Bogus po daw. Siya ang bogus, hindi siya natural born Filipino. Si Erwin Tulfo. Darating na tayo. Sir, yung ano lang muna po. Kasi kasama po, lahat po ng visitor. Hindi kami ni-require eh. Sir, ganito na lang po. Pwede po. Ito, meron bang ni-require? Ayan mga kaparters, nandito na sa loob ng Senate lobby, no, itong 18 Marines, itong Brave 18, kasama yung kanilang legal counsel na si Attorney Levy Baligod. Tinatanong nga sila regarding doon sa kanilang QR code dahil wala nga daw silang QR code, which is imbitado sila sa pagdinig. Ito, ang invitation nila, hindi naman nila sinabing mag-QR code kami. Tingnan nyo, Sir, akala ng mga senador hindi kayo pupunta kasi nagsisimula na nga yung Blue Ribbon hearing ni Senator. Hindi, alam mo, yung invitation kasi na pinadala sa amin, natanggap ko lang nung June 4, alas 8 na ng gabi. Nakauwi na sa mga probinsya yung ibang mga 18 soldiers, no? So, kinausap ko pa sila na kung maaari bumalik sila. Ang huling dumating na hinintay namin, yung namatayan sa Pampanga, si Walter Manalansan. Iniwan niya yung wake ng kanyang kapatid para lang makarating at makapunta kami rito. Hinintay namin siya. Sir, gaano kayo kahanda, especially worst case scenario, baka posibleng magkaroon ng site in contempt, hindi natin alam sa ongoing na pagdinig po. Hindi, ayokong mag-speculate sa mga mangyayari, no? Hintayin natin. Okay na po ba? Mag-BMS na lang muna po tayo, sir. Makakapasok naman po, kailangan lang po talagang mag-QR po, mag-register. Kung sinabi nyo sana kaagad sa invitasyon, hindi kami madedelay. Na-traffic na nga kami sa EDSA eh. Mabilis lang naman to, sir, i-approve naman natin. O pwede bang doon na lang nyo kami QR? Dito na lang, sir, kasi dito po talaga. And mga kapartners, kasalukuyang pinapa-QR code itong Brave 18, no? Isa na ka-live ato. Wala man. Pero wala man, gisulod sa kuan. Hindi siya masulod. Si ongoing man gud ang press con. Dito, magod ka live. Okay lang ba sa nakasanda ka? Laguta. Ayaw magawa diri yabi. Dito ko na sa gawas. In case na mo sulod, makasunod. Wait lang. Ang mga partners, nandito na yung Brave 18, no? Sinasabi nga ni Attorney Levy Baligod, dapat pa lang nung una ng imbitasyon ni Senator Erwin Tulfo, sinabihan na sila na magka-QR code. Ngayon kasi kumbaga late silang dumating kasi na-traffic nga sila sa EDSA. Yan yung sinasabi or explanation ni Attorney Levy Baligod, legal counsel. Sino ba ang nagsabi na natatakot ang 18 soldiers? Wala naman siguro. Siguro si Erwin Tulfo lang. Pero, sige, ipaliwanag ko na lang din sa inyo, no? Habang nandito tayo. Sige. Okay. Ito ang natanggap ko na imbitasyon, no? Ang nakapirma dito ay isang Josephine Herrera. Hindi ko alam kung kamag-anak ni Sir, kasi Herrera din siya. Okay? So makikita nyo ha, ang nakapirma Herrera. Pag titingnan nyo po sa Section 17, no, ng Senate Resolution number 5. Nakalagay doon, okay, magre-refer ako sa Senate rules ha. Section 17 ng
Resolution number 5 ng Senate of the Republic of the Philippines. Ang nakalagay doon, pag nag-imbita ang isang committee ng witnesses, dapat ang imbitasyon o ang subpoena ay may approval ang Senate President. Kaya nung nabasa ko ito, ay sinulatan ko po si Senator Cayetano, no? Ito yung sulat ko kay Senator Cayetano, Senate President Cayetano, at ito po yung sagot, no? Ito yung sagot ni Senate President Cayetano. Nakikita po dito, no? Sa ikalawang paragraph, ang sinabi, wala pong imbitasyon na galing sa Senate Blue Ribbon Committee. Di ba? Nakalagay? O kaya pumunta rin kami dito ang isang rason para iklaro namin. Dahil depektibo po itong imbitasyon eh. No? Ang gusto lang namin ay sundin natin yung rules of the Senate mismo. Okay? Pangalawa, ang pagdalo namin dito ngayon is not to legitimize anybody or any office. No? Labas kami dyan. Pero makikita po ninyo, ang isang pinag-aralan din namin, no, nung natanggap ko ito, meron po akong ipapakita sa inyo para maintindihan nyo ang aming ayan. The Senate President. Okay, tignan nyo ito. Senator Cayetano is still the Senate President. Okay? Because we don't have 13. It's against the law naman. Okay, Or, ulitin ko. Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman. Okay. Or other committees. Sinabi ni Mr. Erwin Tulfo na si Senate President Alan Cayetano pa rin ang kanilang pinuno. Kaya nung hinanap ko ang pirma ni Senator Cayetano dito para alinsunod sa Section 17 ng Senate Resolution number 5, no? Governing the providing for the rules governing inquiries in aid of legislation, no? Ang Section 17 doon nakalagay, and this should have been approved by the Senate President. Eh walang approval si Senate President. Kaya pumunta kami rito para ma-clarify din, no? O, tapos na ba ang